acting current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Ito ang inusisa ni Senador Rodante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaaring ma-issuehan ng arrest warrant, kabilang na sina Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan o the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay Zaldico. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Ayan na mga kababayan, ito pong si Speaker Martin Romualdez at Zaldico ay formal na pong kinasuhan. Pero sandali mga kababayan, kinasuhan nga ba talaga o kakasuhan pa lang? Nasaan nga ba si Zaldico mga kababayan? Nako po, mukhang nandito pala sa Pilipinas. Nandito na pala mga kababayan sa Pilipinas. Hindi natin alam, baka iba na ang mukha, di ba? Baka malay mo, kamukha mo na. Anyway, di ba? Hindi ko naman magiging kamukha siguro yun kasi tayo hindi tayo ayamanin Dapur lang ang pagmumukha natin, di ba mga kababayan? So, ayan po, no? Ito pong magkapatid na mga Remulla, ako po, mayroon ako ritong ipapapanood sa inyo mga kababayan na talaga naman, no? Gumagawa ng paraan, no? Gumagawa ng paraan. Tingnan niyo po yan si Ombudsman, ha? Ito si Ombudsman mga kababayan. Ayan po yung yan, yung si Bindalo mga kababayan, Ombudsman Remulla. Mula sa 168 million naging 1.5 billion confidential funds ng DOJ question. Grabe mga kababayan, ano ho? DOJ pa lang to, ha? Mula doon sa 168 million. Malaki pa ito, napakalayo doon kay Vice President ng Pilipinas. 125 million lang, pagkatapos hinuhabol-habol pa nila ngayon mga kababayan. Pinagpapaliwanag pa nila kung saan napunta. Pero ito tinan mo, mula doon sa 168 million, hindi nila hinahabol na nag 1.5 billion. Wala po doon sa dulo ng kuko, ng kalingkingan ng kuko, yung budget na gusto niyong pa-impeach kay VP Sara. Biruin niyo ito mga kababayan. Ito, no? Pasintabi po sa mga viewers na mga bashers natin dito at mga hindi po natin tunay na supporters, ano. Pero alam mo, siguro naman kung mayroon ka pang natitira pa, no, natitira pang tamang kaisipan, alin bang mas malaki, yung 125 million o yung 1.5 billion? 1 billion 500 million ang ibig sabihin yan. Butal lang yun yung kay VP Sara, di ba mga kababayan? But anyway mga kababayan, bago natin ipagpatuloy ito, at makikita rin ninyo yung isang kapatid pa nito, naku mga kababayan, mahanap din ng paraan kung paano rin magkakapera. Gugulat kayo. Ito mga kababayan, may video dito na isi-share ko sa inyo na kung paano magugulat kayo na paano siyang humanap ng pera. Din ito, tingnan itong video. Ano po ba itong? Ayan mga kababayan, no? ECCD, Senator Marcolita to John Vic Remulla, bakit napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Grabe. Biruin nyo nga lang nakakita ng DILG na pati, di ba dapat mga pang tungkol sa mga kapulisan ng kanilang aalagaan. Ngayon, ang inaalagaan nila mga bata na. Grabe, ano? Inaagawan na ba nila dito yung DSWD? Yan ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan sa araw na ito.
At una sa lahat, nagpapasalamat muna ako sa Diyos at sa mga solid followers at supporters ng VMR channel. Grabe, nakikita ko po kayo, mga kababayan, talagang napaka-solid po ninyo. At salamat din po doon sa mga hindi po nagsusubscribe. Maraming salamat dahil patuloy po kayong nanonood. Basher man kayo or nanood lang kayo, napadaan lang kayo, maraming salamat sa iyo pagbisita. Sana magtuloy-tuloy kang bumisita rito at marami ka pang makuhang impormasyon. At considered na rin ng subscribe if ever nagugustuhan mo na ang panonood sa ating channel. Yun lang mga kababayan, maraming salamat mulit sa inyo. Tuloy na tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Naku-curious ba kayo mga kababayan? Itong si Zaldico ngayon dahil nga ito mukhang talagang sasampahan na at aarestuhin na nga mga kababayan pag nakita. Naku-curious ba kayo kung si Zaldico ay maaaring nandito na sa ating bansa? Mayroon akong ipapapanood sa inyong video mamaya mga kababayan. At kayo lang humusga kung maaari bang si Zaldico ay narito na sa ating bansa. Okay? Tuloy natin itong video, panoorin natin. Nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Ang problema sa ombudsman mo, Mr. President, sinakayunan niya yung bindalo ni Tulfo nung siya ay DOJ Secretary pa lang. Nang sinabi sa kanya ni Erwin Tulfo, Senator Erwin, na di ba Boyeng Rimulya pwedeng magbindalo? Ano sagot ni Boyeng Rimulya? Yes sir, pwede yan. Para umayon sa atin. Ang problema, yan ang problema ng taong bayan, Mr. President. Paano kung itong ombudsman mo ngayon, na si Boyeng Rimulya, i-bend din niya ang batas? Makakasiguro ka kayang taong bayan, Mr. President? Tuloy natin si Mr. President. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, eto na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez at co. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang Sunwest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Co at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng mali-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to. At ako mismo nag-prepare niyan. Personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna. Diba mga kababayan? Ito na po ang ating kasasabi lang kanina. Hindi tayo nakakatiyak dito kay Rimulya na hindi siya magbibend dalo. Tama, di ba? Tumugma ang ating question bago pa natin ito na panood. Ganito pala ang gagawin ni Rimulya. Bakit natin masabi ng mga kababayan na talagang plano o talagang ibibendalo ni Rimulya itong batas? Bakit mga kababayan? Kasi nga po, ayan no, mismo naman si Senator Lacson na ito ay nag-question din patungkol dito di umano sa peking notaryo, no? Peking pirma ng notaryo ng abogada dito sa notaryo ni Orly Guteza. Kahit sinabi niyang pike, ayan si Senator Lacson, alam niyo naman po yan, di ba? Pero,
emphasizing pa rin ni Senator Lacson na still valid pa rin yun. Gets nyo mga kababayan? Valid pa rin yun kasi nga legal na proseso yung ginawa dyan sa Blue Ribbon Hearing Committee kung saan nanumpa itong si Sergeant Gutesa. Now mga kababayan, bakit pinagpipilitan ni Boyeng? Kasi nga si Boyeng nakaprograma sa utak nito yung Bindalo. Gets nyo? O mga kababayan, kung nagets nyo, i-comment nyo sa baba. Ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya noon para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Paulit-ulit naman ang posibleng kasuhan si Remulla sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Ay, si Remulla, si Romualdez, kasi tinawagan ka na. Yan na po ang sinasabi natin mga kababayan. Bindalo talaga ang alam ni Remulla. At ito pa nga mga kababayan, siguro dahil nga sa napakalaki pala ng budget ito sa sa DOJ pa lang noon. Magkano na rin kaya Mr. Boyeng ngayon yung budget mo ngayon sa confidential dyan ngayon sa ombudsman na bago ngayon dyan? At gaano kaya kataas mga kababayan? Kasi kahapon, nung isang araw pala nasabon or na ano rin to nagisa rin to ni Senator Marcoleta Hindi ito mga kababayan, hindi ito makaribat kay Senator Marcoleta, di ba? Bagamat hindi siya talaga doon ang magre-rebat, pero sa totoo lang, nare-real talk siya ni Senator Marcoleta at lalong lumulutang mga kababayan na talagang itong si Boyeng, ibang klase. No? Ibang klase talaga. Nakaprogram para i-Bindalo. Tingnan nyo tinawagan siya dito ni Martin Romualdez. Pagkatapos tinawagan siya, sasabihin niya ngayon, pwedeng kasuhan si Romualdez, pero hanggang 6 hanggang 9 na buwan. Matagal. Samantalang ito, si Saldico, ito na ngayon mga kababayan, kasuhan na kaagad at arestuhin na kaagad. Panawagan kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon na sa kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are thinking our options always when we file plunder charges. Because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. When you look at the jurisprudence, the easier one to prove will be malversation. Nagbabalita mula mga kababayan, kita nyo na, di ba, kung paano ni Boyeng remedyohan yung pangyayari at batas. Paano niya panusutan, paano niya ngayon paikutan ng batas. O, tingnan nyo pa mga kababayan. Ito ito maliwanag na. No? Maliwanag na ang picture dito. Si Saldico, talagang laglag na nila. Kinasuhan na, aarestuhin na pag anytime makita. Si Martin Romualdez, ayon dito kay Remulla, naku, mahirap. Kailangan bago natin kasuhan. Pwedeng kasuhan. Pero 6 hanggang 9 na buwan. O, di ba? Di ba ganyan mga kababayan? Ganon sila kabilis kung mayroon silang ilalaglag. Pero pag hindi pa nila linalaglag, huwag muna, di ba? Ganyan kasi meron po tayong taga-Bindalo. Ito nga si Ombudsman Remulla. Panoorin pa natin ito mga kababayan kung paano siya rito nasuplak kay Senator Marcoleta. Yes. Dali mga kababayan. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Ito ang inusisa ni Senador Rodante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaaring ma-issuehan ng arrest warrant, kabilang na sina Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva.
Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Bilang sponsor ng 2026 budget ng Office of the Ombudsman, nilino naman ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi trabaho ng naturang ahensya ang mag-issue ng warrant of arrest. Sa halip, responsibilidad ng Ombudsman ang tiyakin ang pananagutan ng mga lumabag sa batas, partikular na mga kawani ng pamahalaan. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng Ombudsman na timeline. At base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang Ombudsman, Mr. President. Direkta rin namang sumagot si Remulla sa media kaugnay ng issue. Kasi ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, ano tayo we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Pinuna din ni Senador Marcoleta ang malalaking confidential funds ng Ombudsman, kung saan mula sa nasa 168 million pesos na confidential funds noong 2024, naging 1.5 billion pesos ang inilaan para rito noong 2025. Hindi ko po masakyan, from 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag. See? Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time iniimbestigahan. Ibig sabihin mga kababayan, dinagdagan pala ng Kongreso. Ang Kongreso pala. Ano naman yung pagtawag ni Remulla, ni Martin Romualdez kay Remulla, yun na ba yun? Doon na nadagdagan mga kababayan. Ayoko na po mag-elaborate. Alam nyo na po siguro yan. Naintindihan nyo siguro mga kababayan. Bakit biglang lumubo ng ganito kalaki, di ba? Palusot pa si Boying. Sasabihin niya, next time mag-iingat na ako, sumasagot lang ako. Palusot ka pa dyan. Yan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido si Marcoleta sa pagtaas ng confidential funds ng Ombudsman. Kaugnay nito, hiniling ng mambabatas na ilaan ang iba pang pondo sa Alternative Dispute Resolution Office. Nangako naman si Senador Gatchalian na pag-aaralan ng naturang mungkahi. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Red. Yan mga kababayan, di ba? Booking na booking, mabuti na lang talaga at mayroon tayong Marcoleta sa Senado na binubusisi, no? Binubusisi po itong mga kalokohan nito pong si Boying Remulla at ito pong mga nandito po sa mga pamahalaan natin sa gobyerno. Salamat na lang mga kababayan kasi mayroon tayong Marcoleta na ganyan Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita naman itong pangyayari na to, di ba? Na talagang pagkalaban ka na, wala na, dire-diretso ka na, ka na kaagad, di ba mga kababayan? Pero pagka kamukha nun, di ba? In-announce niya kaagad mga pangalan Pinangalanan niya kaagad. Biruin mo pati mga senador pa kasama ni Senator Marcoleta. Ganoon siya di ba? Sabi nga ni Senator Marcoleta, mapipreempt, no? Mapipreempt mo dito yung kasi hindi naman wala ka namang karapatan kahit ombudsman ka, hindi naman ikaw yung judgment Wala sa iyo Hindi ka dapat mag-judge dito sa mga ito. Ang problema mga kababayan, overall na sila Di ba? Kasi nga palibhasa itong presidente natin ayon kay Senator Amy, walang ginawa kundi magtumar ng illegal na pinagbabawal na gamot umaga
tanghali, gabi. Kaya itong kanyang mga alipuris na ngayon ang nagsisilbing ano, no? Nasa kanila na lahat. Bahala kayo dyan. Siguro, ang senaryo mga kababayan, siguro ganito, no? Bahala kayo dyan, basta ako dito, tuloy-tuloy lang. Bagay sinabi niya yan, di ba? Sinabi niya yan nang mayroong isang interview. Anong mensahe mo doon sa mga sa mga drug pusher, sa mga addict, sa mga kung ano-ano diyan? Sabi niya, ay bahala kayo diyan, basta kami rito tuloy-tuloy lang. Di ba sinabi yan ni Marcos Jr. noon? Sino nakapanood sa inyo mga kababayan ng ganun sinabi niya? O hindi po natin pagbibintang yan. Sinabi niya rin mismo yan mga kababayan. So, yan po ang nagiging problema sa ating bansa, no? Kasi ang nangyayari para bagang parang kung sino yung kanilang pipiliin, kung sino yung kanilang ididiin, mabilis nilang magagawa. Pero kung sino ang gusto nilang iiwas, mabilis din nila or napakatindi rin ng kanilang gagawin pag-iiwas, di ba? Sama-sama rin sila together para maiiwas kung sino man ang kanilang gustong protektahan, mga kababayan. So, ganyan po ang nangyayari sa ating bansa, no? Isa pa, ang pinaka-controversial dito na nangyari, mga kababayan, no? Ito na, ha? Saan na ba yan? Pinaka-controversial dito, mga kababayan, itong ang pag-question, no? Ang pagbutas nila doon sa mga kababayan. Ito, napatunayan na po ni Senator Marcolita at nilabas niya na po ang ebidensya niya patungkol dito sa isang abogado na talaga naman malamang, no? Mayroon itong kalalagyan kay Senator Marcolita. Panoorin natin, mga kababayan, itong video na ito. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa ganoon, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Nailisya mong ganon? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, pabayaan natin gumulong yun. Ayun, Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. At later on, yung korte. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na talagang isa ito sa mga ginawa nilang paraan para maiiwas, no? Bagamat sinasabi pa rin ni Lacson, no, na valid nga. Pero ito yung ginagawang butas ni Boyeng, mga kababayan. Di ba? Sinasabi niya na hindi pa rin obra yun, sabi niya, no? Kailangan pa rin panumpaan, kailangan pa rin bumalik uli. Para ano, Boyeng? Para pilipitin mo? Para umayon na naman sa inyo? Di ba ganyan ang sinasabi ni Boyeng, mga kababayan, no? Kaya hindi pa daw sapat yun. Kailangan daw bumalik muli itong si Gutesa para manumpa muli. Sino ba talaga ang wag ko, mga kababayan, kung paano natin ito sa mga siguro mahirap na lang pero sa totoo lang si Lacson nagsasabi na valid. Bakit ito si Boyeng sasabihin niya ngayon kailangan niya uli manumpa? So meaning to si mga kababayan, nakaprogram talaga ito si Boyeng na ibendalo, no, ang batas. Ay nako. At ito na nga, lahat naman tayo napapansin na yan Alam ko, napapansin din ito kahit hindi natin solid supporters. Napapansin niyo ito, mga kababayan. Di ba? Na talagang ginagawa nila ang lahat para mailihis. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon ng
Ako, nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary. Opo, napanood ko yan, Sen. So, tinanong ko na, hindi ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo ka ako na may nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumipirma nito? Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso ng mga dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma eh. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan nyo makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema. Opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga 3 dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili nung mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga niya. Iniiwasan niya yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Pumayag ngayon. Pumayag yung court ando ng administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po Bukas para na, tayo. Yung bukas is today. Ngayong araw na Hindi, to. kahapon. Nakakuha na kami. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na iba-ibang pirma. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. Ayan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Hindi. Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung pirma. Hindi. Tingnan nyo yung sa taas. Yung sa taas muna. Yan. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po. Magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko Sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Ayun nga, yung pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Ikumpara nyo sa unang dalawa. Iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Ipinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Ito iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yan, dalawa na yan. Sige pa, marami yan. Iba rin Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Galing yan sa kanyang notarial books. Ayan Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon.
Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Ay, naka-record. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Ito, February 2025. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Yung staff ninyo. So hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. So meron siyang contact doon sa RTC. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mong sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, na hindi pare-pareho ang pirma. Paano nangyari yan? Sa mga tuwid, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, wala man lamang siyang ginagawa na kahit paano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, diyan lumilitaw, hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Tama po. May bayad dyan Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Ano problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi may mga branches yan napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang Mali yun, kasi nire-require dapat naka-bind. Para hindi mo mapalitan yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Malaki ang kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya. Siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Pinakamabuti, yung maglalakbay, Nelson, magpaalaala muna tayo. Mahalagang paalaala. Yan mga kababayan, yari itong abogada na to. Nagbabanta pa siya, ng legal action daw dito sa paninira sa kanyang pangalan. Anong paninira? Ikaw ang sumisira sa pangalan mo, abogada ka Sa tingin niyo mga kababayan, hindi naman tinutukoy na si Senator Marcolita ang sinasabi niya rito, pero sa tingin niyo ba, itong ginagawa ni Senator Marcolita, paninira sa kanya? Paninira sa kanyang reputasyon bilang isang abogada? O siya mismo yung sumisira ng kanyang profession? Kasi, biruin mo yan, iba-iba yung mga pumipirma, may 24/7. Doon nakuha. Oo, wala naman talaga sino ba yung hindi na natutulog, pirma ng pirma? Pero ang tanong, hindi yun ang issue dito. Isa lang yun sa red flag dyan sa'yo. Kung hindi man yan sa'yo, bakit mo pinapayagan? Di ba?
Kaya ka ngayon nagrereklamo dahil nabuking. Nung hindi nabubuking, mga kababayan, sa tingin ko, no? Naku, baka mas lalo pa itong lumalim. Kasi, sabi nga ng Senator Marcoleta, mukhang mayroon yata itong contact doon sa mga judge, eh. Di ba? Kasi bago makapunta doon ng mga tao ng Senator Marcoleta, mukhang alam na daw niya, eh. Di ba? So, meaning to si mga kababayan, sabi ni Senator Marcoleta, sige, magantay ka. Tatapusin lang muna siguro ito. Babalikan ka, mag-alala. Biruin mo, mayroon pa kay Attorney Macalintal, di ba? Naglapit din. At question din yan. Iba-iba, doon din galing. Napakarami ng mga, sabay-sabay. Taga-probinsya pa yun. Di ba? So, ay, nako. Ito mga kababayan, isa pa ito, no? Ito yung isa sa talagang, kung tutuusin nga, sa matino ka lang talaga, baliwalain mo na ito eh. Baliwala ito talaga eh. Kasi ang problema itong si Lacson, ito yung dito niya pinagdiinan, pero bandang huli, sasabihin din naman niya na nga, valid pa rin, still valid, still legal pa rin, yung pinanumpaan ni Gutesa. Ang problema, Lacson, kasi kahit sinasabi mo na yan, hindi na yan iniintindi ng mga ibang mga mainstream media at yung mga followers ng mga nasa likod nito. Siyempre, di ba, may mga vloggers yan, mga bayaran eh. May mga trolls yan eh. So, ipapakalat nila sa tao na walang credibility si Gutesa at peke yung perma. Doon na lang sila magpupokus. Babaliwalain na nila yung sinabi mo na yung panunumpa ni Gutesa, yun magsisilbing legal at valid pa rin yun, mga kababayan. Ganito nila nilalaro. Ganito ni Boying binibend ang batas. Diba, mga kababayan? So, nakakalungkot at nakakabwisit talaga sa totoo lang, no? O, tingnan nyo ito. Arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico na ngayon nasa ibang bansa. Ano mga susunod na maaring mangyari? Ang interes daw ng gobyerno ay mapabalik si Zaldico sa bansa para harapin ang kasong sinampa laban sa kanya. Pero ayon sa abogado ni Ko na si Rui Rondain, may mga kondisyon si Ko bago siya bumalik. Una, hindi haharangan ng gobyerno ang anumang petisyon na ihain nila para makapagpiyansa si Ko. O hindi kaya payagan si Zaldico na magsailalim sa house arrest. Ang pangamba raw kasi nila, baka kung anong mangyari kay Ko kung siya ay ilalagay sa ordinaryong. Ganun talaga na, kaya naglo-loading ako yata mga kababayan. Hindi ko alam kung ako, yung BTV yung nag-loading, ako lang ha. Wait lang mga kababayan, subukan na natin. Ayan na, wala. Naglabasan ng. Ayan, nag-loading eh. Wait lang ha mga kababayan. So, yun no. Kung siya ay nahatulan ng guilty ng isang korte. At pangatlo, kung ang kanyang pasaporte ay peke o kaya ay naglo-loading. Alam niyo, malakas ang signal kung tampered. mga kababayan. O di kaya kung ang isang tao ay banta sa seguridad ng bansa or sa public safety. Kapag nakansela na ang pasaporte, hindi na pwedeng pag-alagala sa abroad ang isang Pilipino. Merong dalawa pang paraan para piliting makabalik si Zaldico ngayong meron ng arrest warrant laban sa kanya. Narin po ang extradition. Meron tayong extradition treaty sa 14 na mga bansa. Kung nariyan si Zaldi sa alin sa mga bansang yan, maaaring mag-request ng Pilipinas ng kanyang arrest at extradition pabalik ng Pilipinas. At ang huling paraan, ang paggamit ng ating membership sa Interpol. Kung kaunti lamang ating mga extradition treaties, halos lahat naman ng bansa sa mundo ay bahagi po ng Interpol, kasama na tayo. Maring isanggunin ng Pilipinas ang kaso ni Zaldico sa Interpol at mag-request po ng isang red notice para siya'y arestuhin ng mga otoridad sa ibang bansa at ipabalik sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, yan din po ang mekanismo na ginamit ng International Criminal Court para makuha si dating Pangulong Duterte at mapadala sa The Hague para harapin ang kasong crimes against humanity. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Yan naman pala mga kababayan, noon pa lang pwede na nilang gawin yan, di ba? Kaso nga lang, ang problema, ayon din mismo kay Mr. Zaldico, mukhang pinoprotektahan pa siya noon, di ba? At ito na nga lang ngayon, kaya napilitan na siyang lumabas na magsalita na, ibulgar na itong mga talagang sino talaga dito yung mastermind
Dahil nga siya na mismo ang inilalaglag. Siya na talaga ang gagawing mastermind nitong mga nasa likod niya. Mas mataas pa sa kanya. So ngayon, nag-tell-all na siya. Dahil dyan, nag-tell-all siya mga kababayan, ayan na. Lumabas na kagad itong warrant of arrest sa kanya. Samantalang before, sana, kung noong pa nila ito ginawa, noong pa nila ito pinakansila ang pasaporte, di magagamit na sana nila yung ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan. So, kung nakidnap nila sa Tatay Digong, pwede rin naman nilang kidnapin si Saldico. Kaya lang, ayaw po nilang gawin kasi nga, dati, pinag-aanohan pa nila, kasi akala nila, makakalusot pa sila, di ba? Akala nila, maililihis pa talaga nila. Yung problema, hindi na po eh. Hindi na po kasi, andyan na nga eh, nagko-corroborate na yung mga ebidensya, tinuturo na talaga itong si Saldico, at Martin Romualdez, at ito na nga ngayon, tinuturo ni Saldico si Marcos Jr. na. So, ganun mga kababayan. Now, sa tingin nyo mga kababayan, maaari kayang nandito na si Saldico sa Pilipinas at nasa paligid-ligid lang. May video akong napanood dito mga kababayan. Kaya na siguro ang humusga kung si Saldico nga ba ay nandito na sa Pilipinas. Tingnan niyo po itong video na to. Ito po ay DILG hindi isinasantabi na nasa PH na si Saldico. DZMM Teleradyo mga kababayan. Yan po ang source niya, no? Yan po ang source ng video na ito, kung saan di umano hindi daw sinasantabi na itong si Saldico ay maaaring nandito na ngayon sa ating bansa. Kayo mga kababayan, bago ko ipapanood sa inyong video na ito, parinig. Ano ba? Naniniwala ba kayo? Maaari ba? May possibility ba na nagtatago na lang dito si Saldico? Kasi kung titingnan mo yung background, yung kanyang pinag-videohan, dahil nga sa napaka-discreet. Nakita nga yung anino, di ba? May anino siya sa likod, di ba? Meaning to say, parang isang kwarto lang yun. Isang kwarto lang na, kung papansinin mo yung kwarto na yun, parang yung simple na simple na dito sa Pilipinas na pader, di ba? Kasi siguro kung sa mga hotel ito, sa ibang bansa, abay kahit paano yung mga likod niyan, yung mga dingding niyan, di ba mga ganda, mga walling niyan. Tama mga kababayan, may mga decoration yan. Pero yun, parang isang kwarto lang na, hindi ko alam, sa Sogo yata. Baka nag-short time lang muna si Saldico dyan sa mga hotel-hotel no? At nakikain lang ng libreng manok kasi may libreng manok daw dyan. Hindi ko pa naman alam, di ba tayo nakakapasok? Di ba mga kababayan? So ngayon, ito. Hindi kaya, ito yung po ang ating basihan bago ipapanood sa inyo. Ayan DILG hindi isinasantabi na nasa PH na si Saldico. DZMM Teleradyo. Okay mga kababayan. Yan po ang title So maaari malamang nandito na sa Pilipinas itong si Saldico. Hindi lang natin alam kung saan siyang mga hotel ngayon nag-short time. Joke lang yun mga kababayan. Walang ganun na ko lang kasi yung background niya, yung kanyang background dun sa kanyang video kasi nga 'di ba? Parang napaka-simple. Kung wala lang itong wala lang akong green screen dito, makikita nyo parang ganun lang eh. Saldico, tapos makikita nyo anino ko, 'di ba? Parang ganun lang. So parang nasa Pilipinas na nga. Hindi ko naman sinasabing nandito nga, pero dahil dun sa video na yon at saka itong sinasabi nga dito ng title nitong DZMM na ito, doon ako nagduda mga kababayan. Kaya lang, ipaparinig ko lang sa inyo at tatabunan po natin yan dahil delicates nagka-copyright po ito mga kababayan lagyan ko yung ating subscribers ang ating ilagay dyan para hindi tayo i-copyright mga kababayan. Safe lang kasi dito lang naman tayo hindi naman tayo bayaran ng kung sino-sino man na mga politiko mga kababayan. Dito lang tayo umaasa sa views
Tapos pag makaka-copyright pa, di wala na, di ba? Ayan. So, ganyan, papakita ko lang sa inyo para at least alam mo ninyong video ito na inyo maririnig. Ayan, ha? Kasi at least wala nang ano dyan. Tabon na siya. Okay, play na natin mga kababayan. Pakinggan nyo po, ha? Kung posible ba nandito na si Zaldico sa ating bansa at nagtatago lang kung saan-saan na mga short-time hotels. Hindi natin alam, di ba? Po ng gabi mga kapamilya, ready na ba ang ating guest? Alright, dahil meron na lang po tayo mga nalalabing mga 10 minuto sa ating programa, pasok na po natin ang ating susunod na panahon. Walang iba kundi ang kalihim ng DILG, si Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi. Tony po ito. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi po sa lahat. Sec, tanong lang natin kung meron na ho kayong kopya ng arrest warrant from the Sandigan Bayan? Wala pa po. Nasa in process po of delivery. Opo. As of later, 4 p.m. po ni-release. So may chain po yan ng pagpadala ng warrant of arrest. Okay. So you don't have the names yet kung sino-sino po yung mga subject ng arrest warrant or may idea na kayo? May idea po ako. Zaldico. Yeah. And members of his board of directors. High Tone and Sunwest. And then yung mga DPWH officials involved doon sa ghost project sa Mindoro. Mimaropa. Okay. Mimaropa. Right. Opo. So ito pong pagsisilbi ng arrest warrant, Sec, ito po ay sole responsibility ng PNP. Tama po? Lahat po ng law enforcement units, kasama po ang NBI, kasama po PNP. Okay, so joint effort ito, PNP, NBI. Opo. Okay. Opo. Opo. May ibibigay ho ba kayong palugit dito sa mga 17 ipinaaresto na kusang sumuko? Opo. Pag makuha ko po yung kopya, I will come up with a memorandum. It will state po na bibigyan namin kayo hanggang Lunes na mag-surrender sa pinakamalapit na ahensya ng gobyerno at magpakita para maiharap namin. Otherwise, sila'y hahanapin namin. Mahirap naman yung salitang itutugis namin pero gagawin namin lahat para mapasilalim sila ng batas. So obviously, yung isa sa hindi man siya ang pinakamalaking tao na kinakailangang arestuhin ay wala na dito sa Pilipinas. How do you intend, Sec John Vic, na ma-implement itong arrest warrant na ito when your subject is already abroad? Tony, the speculation that he is abroad, pero alam mo naman pwede siya pumasok sa backdoor. So pupuntahan pa rin namin ng lahat ng known addresses niya. Narinig nyo mga kababayan, hindi pa rin nila isinasantabi na maaaring pumasok siya sa backdoor. Tanong mga kababayan, posible ba o nangyayari ba ito na sa backdoor po dumadaan? Tandaan nyo po, no? Itong si Alice Goo na hatulan ng guilty kahapon, di ba? Si Mayor Alice Goo ng Bambantarlac. Nahatulan na ng guilty, no? Sinasabi nila backdoor ang pinagdaanan. Ito ngayon si Zaldico, ayon dito kay John Vic Remulla, mga kababayan, DILG Secretary, na, pero mo, dami-dami ang trabaho, no? Pero mamaya, mga kababayan, mayroon pa tayong pahabol dito kay John Vic. Sa dinami-dami ng trabaho niya, mayroon pa siyang tinatrabaho, mga kababayan. Mamaya yan. Tapusin muna natin ito si John Vic dito sa kanyang balita, ha? Mga kababayan, ayon nga dito kay John Vic, hindi nila isinasantabi na itong si Zaldico maaaring nandito na sa Pilipinas dumaan sa backdoor. Diba? At napakalaking posibilidad niyan, mga kababayan, kasi nangyayari po yan sa ating bansa at sa sitwasyon sa ating bansa. Napakatalamak po ng korupsyon Lahat po halos nababayaran, mga kababayan. Depende sa presyo. Pwede nang baluktutin o i-bend ang batas, mga kababayan. Ganun pong nangyayari, di ba? Nakikita nyo naman No, wala akong pinapangalanan kung sino yung nagbe-bend or nagbabaluktot ng batas para magbayad lang o sino yung binabayaran. Wala pa akong pinapangalanan Pero alam po natin, mismo po sa mga kinakaukulan, pati sa senador, sila mismo nagsasabi na pwede nilang i-bend ang batas.
That is facts, di ba mga kababayan? Otherwise, sila'y hahanapin namin. Mayroon naman yung salitang itutugis namin pero gagawin namin lahat para mapasilalim sila ng batas. So obviously, yung isa sa hindi man siya ang pinakamalaking tao na kinakailangang arestuhin, ay wala na dito sa Pilipinas. How do you intend, Sec. John Vic, na ma-implement itong arrest warrant na ito when your subject is already abroad? Tony, the speculation that he is abroad, pero alam mo naman pwede siya pumasok sa backdoor. So pupuntahan pa rin namin ang lahat ng known addresses niya. I-reserve namin yung mga warrant, i-inspect namin yung mga bahay, titignan namin na lahat ng mga negosyo niya kung ando doon siya. We will look for traces kung nasaan. Otherwise, we will send a red notice sa Interpol para makuha siya. As of this time, Sec. John Vic, meron ho ba kayong at least idea kung nasaan si dating Congressman Ko? Ang intelligence report namin ay last Monday nasa Japan siya. Palapit na ng palapit sa Pilipinas. Dati Spain, ngayon Japan. Pero as of Thursday, parang umalis yata papuntang China. Tapos bumalik yata papuntang Europe. May ganun mga movement, no? So natatrack nyo kung saan yung mga kilos niya, natatrack nyo. Ayun. So, given that meron kayong idea kung paano siya palipat-lipat na bansa, meron ho ba siyang malilipatan na bansa na wala tayong way to arrest him? Kumbaga, wala tayong coordination with yung mga local authorities sa kanila? 4 na bansa po ang naiisip ko Russia, China, Malaysia, at saka Portugal. 4. Okay, wala po tayong extradition treaty sa mga bayan na yan. So hindi ma-enforce yung arrest warrant kung nandun siya sa alinman sa 4 na yon? Sa Portugal, ang balita po namin ay may golden visa siya. Pero ang rules po ng Portugal ay if the crime was committed before the acquisition of the passport, the visa, ay liable sila. Makakatulong po ba na makansela ang passport ni Zaldico para mapauwi siya? Kasi kahit saan po siya pumunta sa mundo, pag mag-register po yung kanyang passport, ay mara-red flag kagad, i-arrest kagad siya ng mga officers sa law. Whether it's a Philippine or Portuguese passport? Whether it's a Philippine or Portuguese passport. Basta wag lang ho doon sa loob ng bansa. Ay limitado po ang galaw dyan. So, ang challenge dito talaga ay, of course, the biggest fish, si Zaldico. So, kung mahuli... There are bigger fish. There are bigger fish. Talaga, there are bigger fish about to be revealed. My golly. Hindi nyo na lang habang ipapayag po ng ombudsman yung mga kaso. Okay. OMG mga kababayan, narinig nyo? Sinasabi dito nitong Angkor na Zaldico is the biggest fish, no? Pero hindi siya sinang-ayunan dito ni John Vic Remulla, mga kababayan. May mas malaki pa at pa-filean nga ng ombudsman. Teka, ilalaglag na ni Remulla itong si Martin? Di ba katatawag lang sa kanya para i-bend ang law? Di ba parang ganun, mga kababayan? Anong purpose doon? Bakit siya tinawagan? Pero teka lang, itong kapatid, no? Hindi daw, tama ba narinig ko, mga kababayan? Nilaglag na nitong kapatid. Magkaiba sila, no? Yung kapatid, tinawagan ni Martin. Ito namang kapatid, si John Vic, hindi si Zaldico ang biggest. May biggest pa. Aside from Martin, sa tingin niyo, mga kababayan, sino pa ba ang mas biggest kay Zaldico? Of course, the biggest fish, si Zaldico. So, kung mahuli... There are bigger fish. There are bigger fish. Talaga, there are bigger fish about to be revealed. My golly. Hindi nyo na lang habang ipapayag po ng ombudsman yung mga kaso. Nagulat yung Angkor, mga kababayan. Gulat din siya. Kasi kontento na sila doon, no? Kay Zaldico. Kita nyo na, mga kababayan. Kontento na sila. Teka lang, sandali. Parang may balita ako. Itong... sabi nila, no, itong ABS-CBN, sino kaya yung may-ari na nito ngayon? Sino na kaya yung may malaking share dito, mga kababayan? Comment nyo nga dyan kung alam nyo yung ano. Ayaw ko kasing kung sino.
Basta i-comment nyo na lang kung sino nakakaalam. Pero pagkakaalam ko, hindi ko sasabihin. May idea ko kung sino eh. Di ba, ari na nito eh. Di ba? At ngayon, tingnan nyo ha, sinabi niya yung biggest fish na si Saldico. Pero nang sinabi ni John Vic, mayroon pang mas bigger sa kanya. Kung may bigger doon, may biggest na naman. Kasi mga kababayan, di ba logic yun? Logic lang yun. Di ba? Ito ha, sinabi dito nitong anchor, Saldico na yung biggest. Sagot ni John Vic, may mas bigger pa kay Saldico. So si Saldico, hindi pa pala siya ang pinaka-biggest. May bigger sa kanya. So pag sinabi mong may bigger, may mas biggest. May mas pinakamalaki. Comment nyo nga mga kababayan kung sino yun. Ba, ibang klase itong video na ito, no? Hindi lang pala itong posibilidad na si Saldico nandito na mga kababayan. Now, Baymar, sandali. Gaano ka para bang sinasabi mo, nakakatiyak ka na nandito si Saldico? Simple lang mga kababayan. Logic lang din ang pag-uusapan. Kung pagbabasihan natin sinasabi ni John Vic Remulla, sinasabi niya, natatrack nila si Saldico. Alam nila ang movement, nagpunta ng Singapore, asa pa ba? Japan ba pinuntahan? Singapore, China, Russia. Nagpaganong-ganon, tapos bumalik uli ng Portugal. At may golden visa daw sa Portugal. Ay, may golden passport. Di ba? At alam niya kung saan maaaring pumunta. Gets niyo mga kababayan? So ito, bagamat sabihin na lang natin, parang nagtatamang hinala lang kayo. Pero, sa totoo lang mga kababayan, this is the facts. Una, ang ating bansa ay may tinatawag na mga backdoor na doon dumadaan ang mga illegal. Di ba? Plus, itong DILG secretary na ito, mukhang siya eh, alam niya eh, ang galaw eh. So, sabihin na lang natin, alam niya ang galaw. So, ibig sabihin, alam niyo na pala noong pa man. Mukhang napakadetalye, di ba mga kababayan? So, kung talagang ginawa lang nila ito noon, ng kanilang trabaho, matagal na pala nila dapat napauwi sa Saldico. Kaya lang, dahil nga siguro sa talagang sinisikap pa nila na si Saldico, mailigtas, para din sila mailigtas, kaya hindi muna nila ngayon pinursigi, nakasuhan at iparesto. Yun po mga kababayan ay opinion at analysis ko lang. Hindi ko sinasabing ganun talaga. How about ang opinion ninyo ng taong bayan? Kung magtutugma ang ating mga opinion, i-comment nyo. Huwag kayo mahiya mag-comment sa baba. Ituloy pa natin. Ito pa rin si Boyeng mga kababayan. Si Boyeng ito pa rin si John Vic Si John Vic pa rin ang ating pag-uusapan. Ito si John Vic mga kababayan, ito. Diba? Ang dami niya ng trabaho. Bising-busy na sila dito kay Saldico pa lang eh, di ba? Bising-busy na. Pero panoorin niyo ito dito kay Senator Marcoleta. Kung ECCD, Mr. President. It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo ay... Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. But since most of the daycare centers are in the LGU sa barangay halls, no, may mga sa barangay halls, so it was transferred to the DILG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa
responsibilidad na ito, Mr. President? Your Honor, Mr. President, that remains to be seen as this will only be implemented this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito. Co-chair po ang DILG and the DepEd, Mr. President. Ano na ang trabaho ngayon ng DSWD, mga kaubayan? Kasi kinuha naman ito ni Remulla, despite na napakarami ng trabaho nito. Si Saldi ko nga, hindi na nila mahuli-huli. Tapos kukuha na naman sila ng another trabaho. Kasi malaki ang budget, no? Yung kanyang kapatid, biruin mo ba naman? 800% na itinaas ang budget ng intelligence fund pa lang yun, ha? Hay nako mga kababayan, mapapakamot na lang talagang inyong mga ulo rito. Nakakagulantang talaga itong pangyayaring ito. Biruin mo, napakasisipag nitong ating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sa sobrang sipag nila, limas na ang kaban ng bayan. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Yan mga kababayan ang tanong ni Senator Marcoleta. Pakisagot nga po ninyo, DILG, bakit napunta na kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Di ba dapat ang alagaan ninyo ang inyong mga kapulisan? Ay, talaga naman ang ating gobyerno, mga kaubayan. Bueno, mahaba-haba na rin po tayo. Wala na po tayong masyado pang pag-uusapan patungkol dito. Alam nyo na po, huwag po kayong mahihiya mag-comment kung ano ang inyong masasabi, opinion at komentaryo. Paki-comment sa baba, kalakip na kung taga-saan ko yun nang mapusuan po natin. Maraming salamat lagi mga kababayan. Una sa lahat, doon sa taas, sa inyo, sa aking mga solid, regular viewers, lagi pong nakaabang. Plus, salamat din po sa mga bashers, sa mga troll, at sa lahat pa po ng mga first-timers na nakabisita sa ating channel. Big appreciation po yan ang aking pagpasasalamat po sa inyo, sapagkat hindi dahil sa inyo, wala po ako dito. Muli mga kababayan, paalam. Bye-bye.